Alright, welcome back to my channel mga guys. At ito, meron tayong breaking news, no? Tatlong Duterte tatakbo bilang senador sa susunod na eleksyon. Papayag ba kayo niyan? Payag kayo niyan, panalo! Yan, magandang balita yan mga guys, no? At ito, meron pang balita kay Sara na meron daw nagtangkang gurgurin siya pero hindi nagtagumpay. Sino kaya yung mahilig manggurgur dyan? Ay, nako, marami na naman magsiselos ito, Madam Sara, no? Oo, talagang pinagsisilosan kayo. Sobrang ganda mo kasi. Alright mga guys, eto, papayag ba kayo, no? Na sa susunod na eleksyon, si Baste, si Pulong, at saka itong si Tatay Digong, tatakbo bilang senador. Alaka! Ano na mangyayari dyan, mga guys? Yan, magandang balita yan. Oo. Siyempre, bubuto tayo dyan. Pabor na pabor tayo dyan, no? Para naman hindi na tayo masyadong ginigipit itong mga walang kwentang mga politiko. Dapat lang, no? Dapat lang para isipin nyo, no? Ilan na sila doon? Kung papasok si Tatay Digong, si Baste, at saka si Pulong. Tapos andun na si Bongo, andun na si Bato, andun na si Robin Padilla. O yan, sulit na anim na yan, ha? Nako, yan, maganda yan. Maganda yan, Pangulong Duterte, no? It's about time na papanagutin natin tong mga walang hiyang mga politiko, no? Oh, maraming dapat na gawa ng investigasyon. Una dyan, yung mga NPA. Dapat gawa ng investigasyon yan, yung Makabayan Black, kung totoo ba talagang affiliated ba talaga yan sila sa komunista, no? Ang dami ng hearing na talagang may mga ebidensya na sila ay na-link po diyan sa At number one pa diyan si Sison, yung pinaka-leader nila. Yun ang nag-red tag sa inyo. Excuse me po sa inyong tatlo, ha. Kala nyo malilihis niyo ang isipan ng mga tao, ha. Alam na namin na mulat mula si Sison talaga. Oo, yung pinaka pangulo niyo diyan sa komunista. Siya ang nagbigay ng impormasyon na kayo ang mga front ng NPA. Oh, mabiblame ba ninyo ang media? Ha? Tapos sasabihin nyo ngayon na red tag, hindi yan maganda yan. Alam na namin yan, hindi na kailangan mag-red tag. Alright? Tunghayan muna natin itong mga guys. Medyo mahina ang audio dito. Pero maririnig talaga natin ang mga nabanggit ni Inday Sara dito. No? Talagang babalik daw siya sa Davao. At saka kung hindi si Baste, si Pulong at itong si Duterte ay papasok at kakandidato bilang senador sa susunod na eleksyon. Yan, boto tayo dyan. Alright, subscribe muna kayo dyan. Pag-uusapan namin wala akong ganun na usapan. So next year ma'am, 2025, meron kayo sinabi? Lahat sila raring na tumakbo eh. Si BRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, At yun, di ba? Klarong-klaro. Tatlong Duterte sa susunod na eleksyon. At nag-usap-usap na pala sila. Sila ni Tatay Digong at itong si Sara, no? O anong sa palagay nyo dyan mga guys? Comment naman kayo dyan kung anong nasa isipan nyo. Kung sakaling tatakbo itong tatlong Duterte. Dito sa next video mga guys, ito ang video ni Sara na sinabi niya talaga na meron daw nagtangkang gurgurin siya pero hindi nagtagumpay.
Di natin malaman kung biro to o hindi. Maganda na rin na malaman natin. Baka may mga tangkang paggurgur talaga. Di natin alam, di ba? Mayroon naman kasing mga taong mahilig manggurgur dyan. Alright, pakinggan natin si Inday Sara, mga guys. Inday Sara, Inday Sara! Inday Sara! Unsa nang sa imong lihog? Oh! Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ano kayang ginamit dyan? Barbecue stick? Ay, nako. Inday Sara, just keep up the good work. And we're always here behind you, Madam Sara. And, please comment naman kayo dyan kung anong susunod natin na i-content. Paramdam kayo dyan, mga guys. Shout out sa inyo lahat at salamat po sa inyong panunood po. At salamat din sa mga nag-subscribe. Yes, ang saya ko po niyan, no? Malaking tulong po yan sa channel ko. Alright, thank you for watching.